Hi water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily Gabay Tarot reading for April 10, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 10, 2024. Spirit's Guide, Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 10, 2024. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong April 10, 2024, nakita ko dito na nasaktan kayo kasi may nalaman kayong sekreto. May nalaman kayong tao na hindi totoo sa inyo. Tapos, mag-ingat kayo sa sharp edges ha, kasi baka masugatan po kayo. May nakita ko dito, may nakuha kayong kaalaman. Pwede din na may nagkaroon ng harvest po sa araw na ito. Okay? Pwede din nagkaroon ng cut-off of communication dito dahil sa nasaktan ka. Pwede din nagkaroon ng separation. Nakita ko dito na ang lakas ng intuition nyo. May nalaman kayong katotohanan. May nalaman kayong sekreto. So this is the time for reflection also. Nag-iisip ka. It might be nagkaroon ng delay sa hinintay mo. Nagkaroon ng blockages, obstacle. Pero huwag kayong mapahinaan ng loob kasi ang sabi po ng card nyo po dito na expect a miracle. May parating po na milagro po. Cancer, Pisces, and Scorpio. Expect the wonders to emerge. Kung pwede mag-salt bath kayo. Kasi purification activates vibrant life force. Kung mahilig kayo mag-salt bath. Okay. Spirit's Guide. Energy po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 10, 2024.
Spirits guide, career and money, lumipad. Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio. Clarification po. Love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 10, 2024. Kunin natin to. Okay. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, sa mga hindi pa nakapanood, please visit our channel po and scroll down nyo lang, scroll down nyo po, may makita kayong mga bagong upload doon. Sa mga hindi pa nakapanood, may April 1 to 15, 2024 Gabay Tarot Reading, April 2024 Monthly Gabay Tarot Reading, Career and Money, and love life. So, check nyo po ha, kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. At bukas na po yung schedule natin for booking para po sa gusto magpa-personal reading, para sa mga hindi makapag-decide, para sa mga may nagguguluhan. Okay? Para po sa mga gusto magpa-personal reading, check nyo po yung video ngayon. Sa baba dyan, may description box, may nakapost na link dyan. I-click nyo po yung link na yan and message me sa messenger para may makuha kayong information regarding sa inquiry. Okay. Para may makuha kayong detalye. Oo, for inquiry or for booking. Ano ba yun? Nakikinig kasi ako sa mga huni ng ibon dito. Okay. So, don't worry, hindi ko ma-distract. Okay. So, tingnan muna natin ha kung may repeating number. Parang wala. I think. Meron. So, parehas kayo ngayon, no? Parehas kayo ngayon. Yung Taurus, Virgo, Capricorn na lang ang wala. Hindi ko na reading ngayon. So, after nitong reading na ito, Taurus, Virgo, and Capricorn. Actually, ang mensahe po na para sa inyo, puro 9-9. Sa air signs, sa fire signs, and kayo, water signs. Wow. Puro 9-9 eh. So, check muna natin. Yan lang, isa. I think. Okay. So, this is spiritual growth and awakening. May spiritual journey. Tapos, in-encourage kayo dito to take control of your destiny. Basta po may growth and awakening, growth and expansion. Wow. Na-amaze ako kasi sunod-sunod yung mga mensahe. From air sign, fire signs, and hanggang sa inyo. So, tingnan ko mamaya sa earth signs. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio, you felt empty. Bakit kaya puro kayo emotional ngayon, no? Nagtaka talaga ako. Siguro panahon, kasi panahon ng pahinga ngayon eh. Holiday ngayon, I think, kung hindi ako nagkakamali, holiday ngayon. Tapos, siguro nag-isip kayo, kaya nalungkot kayo, may naalala kayo.
From air signs, fire signs, water signs. You felt empty eh. Nag-repress yung emotion. Nagkaroon ng block logic kasi nakakulong kayo sa inyong emotion. It might be nag-overthink kayo. May disappointment, may depletion. Puro pag-iisip ngayon. Okay. So, ayun ha, sa mga may kasama dyan or kayo po, baka buntis po kayo or kasamahan dyan. Sabi po dito kung pwede na magpa-check up. Kung kailangan ha, magpa-check up sa doktor. Kasi may nakita kong issue dito, health issue. Tapos, so this is a clarification of your cord here na nagkaroon ng blockages kasi you felt empty, you felt exhausted, stress po kayo due to others' emotional demands. It might be nagkaroon ng toxic traits. Kaya sabi po ng card dito na umiwas po daw kayo para hindi kayo ma-stress lalo. Tapos may naalala kayo sa past. Yes, may unhealthy attachments kayo sa past na yung nagkaroon ng pagsisisi kung bakit nag-spend ka ng time and effort sa isang bagay or sa isang tao. Kailangan yung i-guard yung heart nyo. And trust yourself also. Kung nawalan kayo ng tiwala sa kanya, huwag nyo idamay yung sarili nyo. Kailangan buo yung tiwala mo sa inyong sarili. Okay? Kasi you felt sadness dito, empty. Pero may chances pa naman. May chances po, oh. May nakita kong chances dito. Like for example, malungkot ka sa pagkawala ng bagay or tao. Or may naalala ka yung sabi ko sa inyo na may naalala ka sa past nyo na nag-cause ng trauma. Sabi po ng card dito na this is only temporary, lilipas din ito. At may pag-asa naman ako nakita po. So, sabi po ng card dito na i-acknowledge mo lang yung pakiramdam ng sadness and disappointment para ma-express mo ito at ma-release. Kung kailangan iiyak mo iyan. So, the grieving process takes time. Hindi po ito magiging forever. So, there is always a way out. Crying is a very healthy thing to do. Kasi ma-relieve yung stress mo, magkaroon ng ease pain. Okay. So, this card tells you na feel grief. Okay. I-acknowledge mo lang yung pakiramdam mo. It might be nawalan kayo ng pera or na-scam. So, mag-ingat kayo ha. Basta po may pagkakawala na bagay man or tao. Maaari rin nalampasan mo yung opportunity na kailangan mo ngayon. So, don't worry, after nitong unos, may parating naman na new direction po. May parating na new direction. Maaari itong sa kaperahan mo, sa buhay mo, buhay pag-ibig, buhay karera. And believe in miracles. And baka pwedeng magkaroon ng cleansing po. Okay? So, sa career and money nyo, okay. Oh, this is good. Kasi nakita ko dito, Cancer, Pisces, sa Scorpio na ayaw nyo lang mag-overthink. Kinakaya nyo yung sitwasyon. Kinakaya nyo yung sitwasyon, ayaw nyo na mag-isip. Ayaw nyo na mag-overthink. Gusto nyo na mag-move on. And nakikita ko dito na you are making yourself busy. Okay, you're making yourself busy siguro para makalimutan yung mga nangyari. Para makalimutan yung mga nangyari. So, you're making yourself busy. Tapos sabi po dito na mag-ingat po daw kayo sa isang tao na masakit magsalita. Baka masaktan po kayo.
And may nakita ko dito na hindi mo alam kung kailan susugot. Hindi mo alam kung kailan susugod o atras sa isang hamon. And nagkaroon ng hindi pagpaplano dito. Kailangan yung, kung magkaroon kayo ng plano ha, kailangan yung bigyan ng attention yan at bigyan ng, kailangan wasto talaga. Huwag nyong i-rush. Kasi may nakita ko dito na some of you nag-take kayo ng opportunity na hindi nyo pinag-isipan ng mabuti. So, kailangan talaga pag-isipan ng mabuti. Kung hindi pa ito nangyari, kailangan nyo pag-isipan ng mabuti bago kayo gumawa ng pagpaplano, bago kayo gumawa ng desisyon. So, be confident. Kailangan mo ng tapang ngayon. Cancer, Pisces, and Scorpio. Huwag nyong hayaan na manaig yung weakness po. Mag-ingat talaga kayo sa taong in denial. Insecure, nagsiselo sa inyo, paranoid, kulang sa pasensya. So mag-ingat po kayo sa kanya. Tapos huwag niyo i-take kung may sinasabi siya na hindi maganda. Huwag niyo i-take yung energy niya, huwag niyo i-take yung mga salita niya. Kung hindi niyo naman ginawa, kung wala naman kayong ginawang masama sa inyong kapwa, bakit kayo magpa-apekto? Diba? So it's just a waste of energy. If I were you, yung energy mo, gagamitin mo sa pagiging productive sa inyong trabaho. Productivity. So yun ha, mag-iwas kayo sa mga taong toxic. Huwag niyong tanggapin ang energy nila, baka energy vampire yan. Mas lalo magkakaroon ng delay kasi nagpapa-apekto kayo. Diba yung parati kong sinasabi sa inyo? Believe in yourself, believe in miracles. Hingi kayo ng divine assistance. Trust yourself also and listen to your intuition. May iba dito na narinig ko. May iba nagsabi dito na, paano yan, Miss Chav? Ganito talaga ako na maapektuhan kasi hindi na kami nagkaroon ng mabuting connection. Pero, you decide po. Hindi naman po pwede na habang buhay ka maging malungkot nang dahil sa ginawa niya, nang dahil sa sinabi niya. So, think about it. Baka challenge ito. So, example to. Kung sabi ng universe, tingnan nga natin kung si Cancer, Pisces, and Scorpio, kung nagkaroon ng improvement sa kanyang sarili, kung mas mahal ba niya ang kanyang sarili. So, prove to yourself, prove to the universe na kaya nyo itong challenges na ito, na mahal nyo ang inyong sarili. Huwag nyo hayaan na matalo kayo sa weakness nyo po. Okay? Marami na kayo nag-overthink kayo halos lahat ng signs. So, nag-decide ako na mag-reading ako. Mas magkuha, this time kung kailan nyo itong napanood, abangan nyo yung message from the universe, karagdagang message from the universe. Para matulungan kayo, para makawala dyan sa inyong overthinking, sa inyong lungkot na nararamdaman. Actually, acceptance to Acceptance dapat. Surrender. Then move on. Focus sa inyong sarili. Nakikita ko naman dito na gusto nyo mapag-isa, gusto nyo mapag-isip para pagbalik mo, na-re-energize na kayo. Actually, nakikita ko dito may realization may awakening. So, this is the clarification of your repeating number na ma-awakening na ganap. May na-realize po kayo. And I am sure you are decided na to let go of this sadness, to let go of this moment na nagkaroon ng toxicity. Nag-iisip ka gusto nyo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti. Tahimik lang kayo ngayon. Yes. Tahimik kayo and may na-realize kayo. May decision kayo.
Tapos nakikita ko naman dito na nagkaroon ka ng divine inspiration. Enlightenment, syempre. Okay. Para sa mga single dyan, you need time alone. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili. Ayaw nyo munang makipagrelasyon. Sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dito, magkakaroon ng desisyon nga na mag-cool off muna or mag-spend time ka alone para makapag-isip ng mabuti para pagbalik mo, magiging okay kayo, magiging stronger kayo than before. You're seeking inner truth eh. Ginagamit mo yung utak mo. Nagkaroon ng analytical, you're giving effort. Nagbigay ka ng pasensya rin. Nag-decide ka kasi nakikita ko dito na some of you na nahihirapan sa pagkawala sa inyong emotion ngayon. Actually, may nakita ko dito, Cancer, Pisces, and Scorpio, na may gusto makipagkita sa inyo ngayon. Yung, aggressive tong taong to eh. Gusto niyang magkaayos kayo. Kasi na-realize din niya. Gusto niyang humingi ng tawad sa inyo. And some of you sa mga may relasyon dito sa buhay mag-asawa, parang naiinip kayo, gusto nyo na mag-level up. Like for example to na magkakaroon ng celebration sa inyong buhay pag-ibig na dati hindi nyo sineselebrate. Example lang po yan. Kasi iba-iba kayo ng experience eh. So huwag kayo ma-disappoint ha. Sabi po ng card, there is something better for you. Okay? Kasi may pagbabago eh. May pagbabago po. Pero, ayun nga, yung sabi ko sa inyo, may unhealthy attachment kayo sa nakaraan. Okay, love message para sa mga single. Something lovely will grow from this. Yes, indeed, kasi na may message dito pa ulit-ulit na growth and expansion sa inyong sarili. Oh, may repeating number dito. Ngayon ko lang nakita. Bago to ah. Okay. May repeating number nga. Tingnan ko ha, baka meron pa. Saglit lang po. Baka meron pa. Wow! Oh my goodness. Cancer, Pisces, and Scorpio na. Okay, akala ko kasi 999. This is 888 po. Oo. So this 88 po is a sign of great success. So this is a sign of great success, abundance, and prosperity. Kung may nakita kayong 888, tandaan nyo ha, may great success po, abundance, and prosperity. So huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, tandaan ha. So 888 is great success, abundance and prosperity. May exciting na magkaganap. Positive changes. Nasa horizon yun na eh. It indicates that exciting and positive changes are on the horizon. Your guardian angels or spirit guides are trying to prepare you for the wonderful opportunities that lies ahead. May parating po. Piniprepare na po ng mga... ito yung sabi ko sa inyo na miracle. Believe in miracles. May mangyayaring milagro.
So, yung mga gabay nyo, yung guardian angels nyo, nag-prepare na po sila for your wonderful opportunities para ibigay na po sa inyo. This is great success, abundance, and prosperity. Cancer, Pisces, and Scorpio. Claim nyo yan, ha? So, attract kayo. Huwag kayong mapaghinaan ng loob. Kasi kung mapaghinaan kayo ng loob, naiinip kayo, nakakulong kayo sa inyong isipan at emotion, magkakaroon ng blockages niyan. Paano na itong binigay sa inyo, di ba? So, kailangan yung na-clear up nyo, mag-move forward kayo. And i-claim itong magandang mensahe po na great success, abundance, and prosperity. Butit nakita ko, no? Okay. So, love message po para sa mga buhay mag-asawa. May kinuha lang po akong card. So, So, attraction. Buhay mag-asawa sa mga relasyon. Attraction, divine soul counterparts. Attraction transcends superficiality. Okay. So, letting go. This message has to do with those things to which you cling on. Kasi isip-isip nyo yung past nyo eh. The time has come from letting go. Something is halting your progress and you're spinning your wheels. Once you embrace change, blessings will follow. So, embrace nyo yung changes na iyan. Kasi may nakita, diba, sabi ko kanina, may nakita ko yung beginning. Pero may kumakapit pa rin kayo sa nakaraan. So, embrace change, blessings will follow. Cancer, Pisces, and Scorpio. Let go mo na iyan. Okay. Another message for you is a personal issue reaches resolution. Wow! Nabigyan na po ng solusyon kasi di ba sabi ko sa inyo kanina dito na nagbigay kayo ng panahon para makapag-isip ng mabuti. So it might be na nagkaroon na kayo ng solusyon. Na-overcome nyo na itong problemang ito. So this is very good for you, Cancer, Pisces, and Scorpio. A personal issue reaches resolution. This is energy for ang lakas ng energy ni Cancer ngayon. Okay. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 10, 2024. Oh, message from Archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. So, ayun ha. Take time din kayo sa inyong inner child para ma-refresh kayo and take time to your family and also to the children. Kasi isa to sa makakatulong na ma-refresh ang inyong energy, na magkakaroon kayo ng positive energy. So, remindang ha, kailangan makawala kayo dyan kasi may parating po sa inyo. Ilang cards na po nagsabi dito? 3 cards na po nagsabi na may mangyayaring milagro. May ibibigay po sa inyo. Something lovely will grow from this. Yung 8-8 nyo is prosperity yun ha. Claim nyo po iyon. Kailangan yung makawala dyan sa inyong blockages, sa inyong isipan. So, claim the message na may parating na para sa inyo. Yung prosperity, expansion, and growth. Okay? Cancer, Pisces, and Scorpio. This is your reading po for April 10, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.